So yo, what's up mga kabiyaya, mga kakwela at mga kadaver cards. Isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At shoutout na rin po sa mga followers natin, mga tool po dyan. Ayan. So bali pag-uusapan po natin ngayon mga kadaver cards, itong nangyayaring, itong isang vlogger, no? Na nire-reactionan din ng ibang mga vlogger kahit matagal na ho itong mga video na to. Busog ako. Sarap kumain, no? No, sarap ng gano'n, no? Yung tipong kain ka lang ng kain. Tipong kahit na hindi mo na kailangan manira ng ng kapwa mo. O hindi mo na kailangan manira ng ibang tao, pero sapat yung pagkain nyo sa bahay nyo. O, yung tipong hindi mo na kailangan gumawa ng winto na walang winta. Katulad ng ginagawa kay Senator Rapi Tulfo na puro sila winto na wala namang winta. Oh, pero nakakain ka ng maayos. 3 beses ang araw. With merienda, with dessert, with midnight snack pa. Oh. Pero, sa wani, pera, talagang busog ka palagi. Tapos yung content mo, all goods. Walang bad goods. No, walang tinatawag na libag. Puro lang sabon. Walang libag. So yung mag-uusapan natin ngayon mga kadaver cards, itong pagmumura ng isang vlogger kay Tito Soto. Anak ng teteng naman, no. Ang pagmumura po ng isang vlogger kay Tito Soto at kay Senator Rapi Tulfo at sa mga kapatid niya. Naku po. So dito mga kadaver cards, tataka lang din kami. So tutusin na may nag-chat sa akin na i-react ko daw yung katulad nung video na pinapanood ni Utol ng aking gwapong-gwapo na kapatid dyan. Na makapal din ang uso na si Chris Ulo. I-react ko daw yung ni-react niya. Sabi ko hindi ko na kailangan i-react yun dahil doon pa lang kay Chris Ulo ngangabils na. Tapos na. So bakit ko ba i-react yun? Eh naman, pag tapos na yung, di ba, yung content at napatunayan na at may solusyon na doon sa mga katanungan, tapos na, hanggang doon na yun. Hindi na natin kailangan araw-arawin pa i-content para magkaroon tayo ng malaking revenue. No, na magkaroon tayo ng malaking revenue na araw-arawin mo i-content yung topic na yun. Tapos iisa lang din naman yung yung pinupunto mo dun. Oo, hindi namin kailangan yun, no? Madaming problema sa Pilipinas. Daming mga content na pwedeng gawin na para masolusyonan or ikaw yung gumit na para itama yung mga pagkakamali ng iba. Hindi na namin kailangan yung halimbawa katulad nun ni-reaction ni Chris Ulo na death wish ni Senator Rapi Kuno. Naimbis na sana naging baka. Oh. Hindi na namin kailangan ulit-ulitin yun mga kabiyaya. Hindi na natin kailangan na kinontent na ni Utol Chris Ulo, ko-content ko din. Ayoko nang gano'n. Hindi namin ugali yun mga, alam nyo yan, dito sa grupo namin, no? Oo, marami pa sila dito. Medyo, sabi ko, chill lang kayo. Diyan lang kayo, relax lang kayo. Alam ko na punong-puno na kayo sa pangbabatikos kay Senator Rapi Tulfo. Sabi ko, chill lang. Nasa atin pa rin ang huling halak. Nasa atin pa rin ang huling halak kahit na hindi tayo masyadong nagsasalita. Mas maganda yung chill ka lang and relax tapos sila ngawa na ngawa. No, hindi kasi namin ugali yun eh. Yung parang pagkakakita namin, katulad nung yung ibang mga vlogger dyan na halos inaraw-araw na si Senator Rapi Tulfo. Halos halos ginawa ng palabigasan yung pangalang Senator Rapi Tulfo in action. Parang ginawa ng palabigasan eh.
Yung tipong mag-enroll ka, yung tipong mag-ano ka, magpapa-enroll ka sa anak mo, tapos yung ginamit mo na pera na pang-pa-enroll sa anak mo is galing sa pinagkitaan mo na pangalan ay Senator Rapi Tulfo. Ito hindi to live recorder to, hindi pa nag-i-edit yan, tapos wala pa kami nakikita mga viewers, hindi kami makakuha ng mga opinion sa mga nanonood. Yung ibang vlogger kasi nagtataka ko, halos matapos na yung 3 oras or 2 oras ng mga live nila, nakatingin si screen, doon kukuha ng masasabi sa mga nagko-comment. Kami on the spot, walang sulat-sulat, wala kaming pinagbabasihan, utak-utak lang. Tsaka ito ang pinakamahalaga dito, issue, hindi tao. Alam niyo naman na kung kanino galing yung katagaan na yan. Pero medyo naging baliktad. Ang nangyayari kasi sa community nila, ang pinupuntirya nila is tao, hindi yung issue. Katulad na yun, mga kadabarkads, nagchat-chat kayo sa akin na, "Uy, Jay, binabanatan ka ni ganito. Pakasuhan ka daw, ito ganyan, malapit ka daw makulong." Nakwanteting. Ang dami may sabi ko, ha? Kulong na naman ako. Ang tagal ko na rito sa kulungan. Puro na lang kaso, tagtad na akong kaso. Lahat na lang may kaso. Ang sakit na ng kaso-kasuhan ko. Puro na lang ganun, no? Ay ko, yan yan. Yan yung mga tinatawag na garbage collector ng mga garbage, hindi, mali. Garbage content, garbage vlogger. Garbage or basurang content creator. Yan yun kasi wala eh. Alam niyo mga tao kapag ang mga vlogger kapag halimbawa katulad sa mga reactor, katulad namin nila Utol Crisulo. Yan, shoutout kay Melo Yap at kay attorney Freddy. Freddy ba? Wait lang check ko lang kasi baka magkamali tayo, mahirap na. Freddy ba? Freddy? Wait lang waiting this moment of the truth. Attorney Freddy Villamore, shoutout po. Bali dito mga kadabarkads, ang nangyayari kasi sa ibang mga vlogger ay pinag-uusapan nila hindi naman yung mismong issue. Pinag-uusapan nila yung tao. Halimbawa ako, ano bang issue na naitopic sa akin? So hindi nila yung pinag-uusapan yung issue na yun. Halimbawa may ayaw sila na narinig sa video ko na kailangan itama. Ang nangyayari, hindi nila pinapansin yun. Ang ginano nila kung nilaitin niya ako, sasabihin yung mga personal kong buhay. Ay lang doon sila magaling. Magaling sa paningin nila, sa isip nila, pero sa ibang tao, kung tutusin, kung hihimay-himayin mo yung mga sinasabi, ultimong magbigay reaction nga dun sa mismong topic niya, titingin mo ng ganun, ang tagal, bibilang 1, 2, 3, 4, tsaka magsasalita. Pag islaw utak, tigil. Pag hindi kaya ng memorya, tigil. Huwag ipilit. Ulitin ko ito, hindi to death wish, baka. Baka magkamamaya sobrang gamit na yung utak nyo. Halimbawa, yung hindi nyo na kayang arukin yung sa topic. Baka magkaroon kayo ng alam nyo na yun, yung sakit sa yun na yun. So dito muna tayo, ito kasi nagtataka ko dito mga kadabarkads. Ang tagal na ho nitong video na to, 4 years ago. Pero nagtataka ako, bakit binabalik-balikan nito ng mga vlogger na anti-Rapi Tulfo? Nagtataka ako dito talaga. Talagang napapaisip ako kahit sa panaginip ko. Iisip ko, sabi ko, 4 years ago na. Sige, sabihin na natin na pinagmumura niya nga si Rapi Tulfo at mga kapatid nito, sila Erwin Tulfo, sila Mon Tulfo, sila Ben Tulfo. So anong connect na bakit iko-content mo pa? Para saan? Ito naman sa akin, papanoorin ko to kasi nagtataka nga ako kasi 4 years ago na at wala rin paramdam na tong vlogger na to.
Tsaka take note ha, take note. Oy, English yun. Hindi lang si Senator Rapi Tulfo at mga kapatid ni Senator Rapi Tulfo or ni Idol Rapi Tulfo ang mga binibira nitong vlogger na to. So lahat, man, dyan sila Marcos, andyan sila Duterte, yan, si Tito Soto, si Bato, Bong Revilla, at iba-iba pang mga artista. So baka kasi sabihin nyo, kaya ito ginagawa ng content ng iba or nire-react kasi nga pwede nilang sabihin dito na kaya hindi na to nagpapakita tong tao na to dahil sa kagagawan na naman. Isisisi na naman. Baka kasi sabihin ng ibang vlogger dyan, tinakot ni Tulfo yan. Oh, yan kasi kaya ako na-reactionan to kasi baka yun ang gawin na naman issue. Malamang sa malamang, ganun nga. Pero take note ulitin ko, maraming binibira tong vlogger na to. Oo. Itong si Kent Fuck. No? So marami siyang binibira. So hindi mo pwedeng i-point. May napanood kasi ako isang vlogger no? Na sinasabi niya mga kabiyaya na itong vlogger na to ay pinatahimik daw ni Senator Rapi Tulfo. Kaya wala na to. Kaya hindi na daw to wala na to sa YouTube. Kaya hindi na daw to nagko-content kasi kesyo pinakulong. Meron pa nga doon ako isang narinig na parang pinaganon daw. Sabi ko, ha? Sa dami-daming binibira niyan, si Senator Rapi Tulfo lang talaga yung nakita nyo. So, panoorin natin. At ito, bagong liwanag. Sa episode natin ngayong araw, gusto lang maglabas ng sama ng loob sa isang pamilya na mga kalalakihan na ina, masyadong malaki ang mga ulo, masyadong mayabang, masyadong pagmataas, at masyadong pasikat. Putang ina, yung Tulfo brothers na yan. Yung apat na magkakapatid na mga lalaki na mga matatandang gurang na putang ina, lagi pa rin lumalabas sa ating mga telebisyon, sa ating mga radyo, at sa social media. Ikaw putang ina mo ka, Mon Tulfo. Traidor ka sa mga partida. Puro mura na nga lang yung pinagsasabi niya, nakasulat pa. Anak ng teteng. Paano nangyari yun? Mumurahin mo na nga lang ang Tulfo brothers na napakadaling gawin. Alam niyo, totoo sa inyo mga ganitong content, napakadaling gawin nito. Hindi mo na kailangan isulat at hindi mo na kailangan pag-isipan yan. Totoo lang yung ganitong style na ididis mo yung isang tao, ipagmumurahin mo, napakadali. Pero nagtataka ko, bakit nakasulat pa? Anak ng weteng. Mismo mga kapatid mo, nilalaglag mo. Buti ka, binugbog ka na Raymart at ni Claudine. Sana bugbugin ka ulit nila. Ikaw naman, Ben Tulfo. Putang mo. Isa ka pa. Lalo ka na. Ikaw ang promotor ng karahasan sa radyo, sa social media. Tangina mo ka, malakas ka lang kung ang kalaban. Gago ka pala. Tangina mo rin Puro ka mura ulo ka pala So hindi natin tutuloy yun mga Dabarkads, mga kabiyaya. Kasi nga, ano makukuha natin doon? Dito tayo, screen recorder natin. Alamin natin yung pinaka tawag dito. Ito yung screen recorders na natin. So ito nga makikita nyo dyan sa screen mga Dabarkads. Bali, sino-sino nga ba yung mga binibira niya rito? Ito po ay may 4.37k. Huwag nyo na lang i-subscribe kasi 4 years ago na yung mga video nito, hindi na rin nag-upload. So kahit siguro ako pag ganito content ko baka bukas wala na ako dito sa mundo. Okay, no? So ito yung mga video niya. So yan 4 years ago. So 4 years ago yung pinaka-latest. So tagal na. So marami siya ritong
binabanatan, hindi lang po si Senator Rapi Tulfo na katulad nung sinasabi ho ng ibang mga vlogger diyan na kaya daw ito ay parang nawala na rito sa social media is sa kadahilanan daw po na si Senator Rapi Tulfo na naman. Kawawa naman. Puro na lang si Senator. Dito natin yun, ililiwanagin natin yun na hindi lang si Senator Rapi Tulfo yung dahilan dito. Kasi ang dami niyang binabanatan dito. Oh. Hanap tayo. Bato. Tanga pa rin si Bato. Marami si Senator Bato yan ha. Ito, Sara Duterte versus Leni Robredo. Ito, Soto at Bato, Bobo, Acosta, pati si Acosta, sino tong Soto na to? Dito Soto siguro to. Ang dami niyang binibira. Bakit may wait lang ba? Jackie Rice, Gerald, Bea and Julia. Hiwalayang John Lloyd, di ba? Ang dami niyang tinitira. Ito, Marcos, corruption, money, Duterte. So hindi lang si Senator Rapi Tulfo dapat ang puntiryahin nyo rito, no? Ito pa, Rapi Tulfo versus Jessica Soho. Ang dami niyang mga tao na Digong. Digong versus Gordon. Drilon versus Tolentino. Duterte. Ang dami. Ang dami niyang So ito, ang tagal na ng mga video, may mga 4 years ago. So chinek ko rin yung Facebook niya, wala rin ako nakita doon, mga Kadabar Cats. Playlist, community. Wala, ang dami niyang mga binabanatan dito. Kaya yung mga nagsasabi na dahil daw kay Senator Rapi Tulfo kaya daw na hindi na nag-vlog to, parang tinakot daw. May napanood kasi ako doon mga kabiyaya ng isang vlogger na ayun nga yung sinasabi niya, sabi niya dahil nga daw yan kay Senator kaya daw nanahimik na to. Sabi ko, paano si Senator Rapi Tulfo? Ang daming binabanatan yan, hindi lang naman si Senator Rapi Tulfo. Bakit ibibintang nyo na naman kay Senator Rapi Tulfo? Ang ginawa ni Juan, hindi pwedeng gawing ni Pedro. Anak ng price na 13 paa, Alam nyo, nangyayari kasi ngayon mga Dabarkads, nangyayari sa mga vlogger na bumabatikos kay Senator Rapi Tulfo. Ang ginagawa nila, hindi mismo yung issue. Kahit ako din di ba? Yung vlog ko kay Aura, di ba? Yung kahit doon, din ako doon sa video ni Senator Rapi Tulfo na napansin ko na may pagkakamali doon. Pero, di ba? Isipin nyo maigi. Bakit parang yung mismong personal na buhay na ni Senator Rapi Tulfo yung tinitira. Tapos ang malupit pa rito, puros na lang kay Rapi Tulfo lagi yung sisi. Ano meron itong mga to? Ang laki ng galit nila kay Senator. Pero sa totoo ito in real life, real life. Si Senator Rapi Tulfo, napakabait na tao niyan talaga. Napakabait na tao pero nakakatakot maging kaaway. Yan yung sabi sa akin ng isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Senator Rapi Tulfo na yan si Senator. Ang sarap maging kaibigan niyan, ang sarap maging yan. Pero napakahirap niyang maging kaaway. Dahil alam niyo kung bakit mahirap, kasi masamain na naman na iba. Dahil kahit daw inaaway mo yung tao niya, wala siya daw pakialam sa iyo. Tatawanan ka lang daw niyan. Tsaka napaka down to earth ng tao sa personal na Yung iba kasi alam niyo dito kasi sa Pilipinas, napapansin ko dito,
naniniwala agad yung iba sa mga napapanood. Ayaw mo na nila alamin kung ano ba talaga yung pinaka ano ng tao. Katulad ko, ang daming issue na binabato sa akin, kaysa ganito, kaysa ganyan, may mga kaso daw ako dun sa ganyan, sa ganito. Pero anong totoo? Kung may kaso ako, di sana, hindi nyo ako napapanood ngayon. Okay, dito tayo sa pinagmumura niya si Tito Soto. Tito Soto, anong klaseng utak, anong klaseng pag-iisip meron ka sa isang senador? Oh. Yeah. Ay, nako. Okay, sige, going back. Magandang araw sa inyong lahat. Going back. Welcome sa panibagong episode nating programang isang bumabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. Okay. Ako si Kiki Pa, ang inyong host, at ito ang Bagong Liwanag. Sa episode natin ngayong araw, kung ikaw ang Bagong Liwanag, ayoko na. Soto at si Bato. Una, si Tito Soto. Tangina mo ka, Tito Soto. Anong klaseng utak, anong klaseng pag-iisip meron ka sa isang senador? Sabi mo, malay natin kung yung isda galing China, tapos yung isda sa Pilipinas, papuntang China, parang, tangina. Man, there are no words to describe how ito ba talaga incredibly stupid that statement is. Ito ba talaga epekto ng Red Horse? Ako, umiinom din ako niya kagabi. Umiinom nga ako niyan. Normal naman ako ngayon. O baka ano na to? Tawag dito. Baka hindi na to nagtutubig. Baka puro Red Horse na talaga to. Kasi malat din eh. Ang pinagtataka ko pa dito, katulad ng sinabi ko kanina, paulit-ulit lang yung sinasabi niya, tapos lalagyan ng mura sa dulo. Tapos may papel pa, tingnan nyo, may papel, may kodigo. Sa lahat ng content, ito yung pinakamadaling content, yung pang-didis. Kasi kahit wala kang pinupunto sa vlog mo, magmura ka lang na magmura, okay na. Ngayon nga, ulitin ko, bakit ito ginagawa ng reaction na iba at sinisisi kay Senator Rapi Tulfo, bakit wala na to? Bakit wala na to? Ayun yung sinasabi nila. So, may posibilidad daw na si Senator Rapi Tulfo daw ang may dahilan. Dito pa lang, una-una, yan, si Bato, si Tito Soto. Alam nyo, yung ibang vlogger talaga parang nagpo-provoke na lang ng issue para lang may content, para lang makita ng mga manonood na si Senator Rapi Tulfo ang Kaya tama yung sinabi ni Utol Crisulo na kung bago kang vlogger, eto na naman tayo na kung bago kang vlogger at gusto mong lumami ang iyong subscriber at gusto mong dumami ang iyong views at lumaki ang iyong revenue, i-content mo si Tulfo. Para kapag na-content mo na si Tulfo at inaraw-araw mo na, malaki na ang revenue mo. Hindi pong siguro kahit mag-CR si Senator Rapi Tulfo. Tapos sumigaw siya dun sa CR, issue pa rin. Buti na lang Senator Rapi Tulfo, buti na lang walang CCTV or walang high-tech na camera na pwedeng pumasok sa bahay. Kasi baka ultimong pag-CR mo, gawan ng issue. Totoo lang. Kasi konting gibot mo pansin na namin Senator! Diba? Konting gibot mo, issue. Punta ka dito, punta ka dyan, magsalita ka sa ganito, magsalita ka sa ganyan, issue. Pag ganito, ganyan, ganito, issue. Pero in fairness, may mga nanonood sa kanila. Sabi nga ng iba, ang mga Pilipino mahilig sa mga authentic, sa mga endangered content. Yung malapit nang mawala. Kalahin mo yun? Sa kinakahanap guys ng endangered content. Yung mga content na buwabanat kay Senator Rapi Tulfo, yun yung mga content na malapit nang mawala. Content disclaimer content. Ibig sabihin,
yung pinaka-video. So, yung content, katulad dito, yung content niya is pang-dilis. O, yan. Kasi baka mamaya sabihin na naman, pinagbantaan na naman ang... Pinagbantaan na naman ang buhay ko. Death threat. Baka mamaya kasi mga kadabarkads, ganun na naman eh. Si J. Guevara, pinagbantaan yung buhay ko. Death threat. Ay, naku talaga. Bisa natatawa na lang kami. Sabi ko, iyan na natin. Kasi biruin mo, mag-content, ang tagal bago magsalita. Tapos, iisip pa. Yung lalo na isa, yung vlogger na mukhang hindi naliligo. Gano'n, isip siya. Tapos hanggang pag medyo slow pa siya, hindi niya pa masyadong madugtong-dugtong yung words na sasabihin niya. Titingin siya sa monitor. Tignan niya yung comment. Doon siya kukuha ng idea. Dapat ang tawag dyan sa inyo, the monitoring vlogger. Or the another opinion to... Kasi yung opinion ng mga viewers nyo, yun ang ginagawa nyong pangbato. Nako, alam nyo, ito, mabalik tayo kay Tito Soto. Ulitin ko, sa lahat po ng nagsasabi dyan na itong si Tito Soto ay sinasabi nyo na tanga, na bobo. Alam nyo, wala pa hong naging tanga at bobo na naging Senate President sa ating gobyerno, ha? Tanga at bobo daw. Alam niyo sa Pilipinas, napakadaling magsalita ng tanga at bobo. Napakadali. Lalo't pag di mo naman alam. Yung tipong gigil na gigil ka. Halimbawa former kay Tito Soto, no? So sasabihin mo, tanga si Tito Soto, bobo. Yung tipong gigil na gigil ka na wala ka nang maibato na salita. Kaya inaano mo na lang na, pinupush mo na lang na, ay si Soto, ay tanga yan. Ay bobo yan. Dahil wala ka nang ibang maisip, hindi mo na alam kung ano yung sasabihin mo sa kanya. Kasi ang ginagawa ng iba dyan, ay ang pinupuntirya yung mismong tao, hindi yung issue. Ito, nagtataka nga ako dito eh. Tingnan nyo, may kodigo pa. Puro na lang pagmumura yung nasa content. Shoutout sa mga ganitong content, ha. Grabe naman. Pinaka-basic na content na nga lang ginagawa nyo. Naka-kodigo pa kayo. May binabasa pa kayo. At shoutout din po doon sa mga anti-tulpo. Yan. Nagigil sa grupo namin. Manggigil lang kayo. Manggigil pa kayo. Gigil lang. Sige, tigas pa nga lang kayo dyan. Samantalang kami dito, chill lang, patawa-tawa. Mga ilang araw, punta kami dun sa tapos chill-chill lang. Yan, sarap lang buhay. Pero iba dyan, stress na. Gigil na sa mga pagmumuka namin. Natatawa nga ako dun sa iba gumagawa ng account ko. Parehas ng pangalan namin. Tapos i-comment sa nila. I-comment sa video nila. Tapos, papaniwalaan na ibang vlogger. Papaniwalaan ng ibang mga kasamahan niya. Papaniwalaan ng ibang mga kasamahan niya. Tapos sasabihin na, ay, totoo yan. Di ba, munta nga lang. Biruin mo yung mga channel namin, may mga verify na yan, may mga check na yan, di ba? Pero nagtataka kayo, yung mga nagko-comment sa kanila, wala. Pero parehas ng pangalan namin. So, sasabihin nila, pagbabanta daw kasi kinoment. Dahil halimbawa, may dummy account. Ito na lang halimbawa. Dummy account. Ginaya yung pangalan, picture, at mga pananalita ni Senator Rapi Tulfo. Tapos pumunta dun sa channel nyo. So ano yun? Sure ba kayo na si Senator Rapi Tulfo ba yun?
Eh kasi nangyayari, gagawa sila, wala, sila lang din. Tapos ang gagawin, di gagawa sila ng account. Tapos ang nangyayari, papapuntahin doon sa live nila. Tapos yan, salita-salita doon. Tapos gamit, yung account na yun, ang gamit, pangalan ko, kanima kay Chris Ulo. Tapos ang sinasabi doon, puro ano. Eh nung nakaranga, may pumunta nga na na dami account doon kay Chris Ulo. Hindi na, hayaan mo yan. Mga technique nila yan. Ang hirap kaya makipaglabanan sa mga sa mga sintu-sintu. Totoo lang. Yan ang pinakamahirap na kalaban. Pag yung mga kalaban mo may mga diferensya sa pag-iisip. May yung tipong sorry. Hindi pala diferensya sa pag-iisip, yung mga taong kulang sa pansin. Mga tao na yung tipong kahit na kasinungalingan, mismo yung sila ang gumagawa ng kasinungalingan nila para may content sila. Tapos pilit nilang pinapaniwalaan na pinapalabas nila na totoo yun. Anong hirap talaga makipaglabanan sa mga baliw. Yung tipong naghahanap ka ng magandang punchline nila, magandang topic, pero wala kang mapulot. O minsan ewan ko yung ibang si Bro Melo Yap, bilib ako dito eh. Bilib ako kay Bro Mayo tuloy. Kay Bro Melo Yap, oo, kasi napagtsatsagaan niya sila. Pero ang galing naman doon kay Bro Melo kasi kahit na pinagtsatsagaan nila, sa tutusin dapat mag-thank you kayo kay Melo Yap eh. Dahil kung hindi kay Melo Yap, wala kayong mga content. Tsaka kay Senator Rapi Tulfo at mag-thank you kayo dun. Kasi halimbawa na wala si Senator Rapi Tulfo, baka hanggang ngayon yung subscriber nyo, mga 100. Baka ngayon, hindi pa rin sumasahod yung mga channel nyo. Kaya ang laki ng pasasalamat nyo dapat kala Senator Rapi Tulfo. Kasi kung walang Senator Rapi Tulfo, wala kayong mga revenue ngayon. Wala yung mga channel nyo na nasa 24,000 subscriber. Nasa 10K subscriber. Nasa yung pinakamataas 300K yata. Yung isa pa nasa 17. Kung wala yun yung kung walang Rapi Tulfo, wala nga. Gutom pamilya nyo. Wala yun, natitis nyo yun. Kinakain ng mga pinapakain nyo sa pamilya nyo galing sa paninirang puri kay Senator Rapi Tulfo. Ang galing, no? Palakpakan. May kasamang tawanan. Ako di ko kayang lunukin yun. Oo. Yung tipong pinapakain ko sa pamilya ko galing sa paninirang puri kay Senator Rapi Tulfo. Hindi ko kaya yun. Hindi ko kaya lunukin yun. Di ba yung mga matatanda, sabi ng may kasabihan yung mga matatanda na kapag yung pagkain mo is galing sa nakaw, magiging magnanakaw ka rin daw. Diba kasabihan ng mga matatanda yan? So sa kanila naman, yung kinakain ng pamilya nila galing sa paninira ng buhay ng isang tao. So ganun na rin yung kakahinatnan ng mga nung kanyang pamilya sa darating na susunod na na henerasyon, na panahon. So baka huwag na tayo magtaka kapag yung isa sa mga anak niyan maging vlogger din sa susunod na henerasyon at ang content ay si Rapi Tulfo pa rin. Galing yung kaapu-apuhan nila. Si Senator Rapi Tulfo pa rin yung binabanatan. Kaya pumunta naman tayo sa TBJ. Ganun din. No, sa sobrang galit nila sa Tito Vic and Joey, yung mga kaapu-apuhan nila, ang mga content, ang mga binabatikos at binabash ay Tito Vic and Joey pa rin.
Kagaya ngayon, no, sa Marcos, sa Duterte, o, 'di ba? O, ultimong mga bata ngayon na hindi naman alam yung yung mga nangyari noon, pero binabatikos nila si Duterte. Binabatikos nila si Marcos. 'Di ba? Sabi ko magtataka ka dito, wala namang kayo doon sa panahon na yun, pero iyan pa rin yung mga bukang bibig nyo. Kaya kayo mga Dabarkads, lahat kayo ito, sabihin ko na sa inyo, yung mga napapanood nyo dyan sa mga tabi-tabi, lalo na yung mga garbage content creator dyan, yung mga basura na mga content creator dyan, na puro tulpo na lang, at kami, ang mga content, hayaan nyo po sila. Oo, may mga, alam nyo, na lang namin yan, pamasko na lang. Pamasko na lang po namin sa kanila yan. At yung iba nga, parang hindi pa nakakapagbayad ng ilaw, laging madilim eh. Laging madilim yung bahay. Ang hirap kaya no? Ang hirap nun kasi biruin mo, pag magluluto ka, ganun kadilim. Hindi kaya concern lang ako hindi kaya nagbabanggaan sila. Buti sana kung kasing kutis namin. Buti sana kung kasing kutis namin na medyo glowing in the dark. Yung mga kutis namin nila Utol Chris Ulo, yung mga porcelana. Hindi yung katulad sa kanila na kutis langis ng kotse. Paano kaya sila nagkikita? Hindi, concern lang ako. Halimbawa, ganun kadilim. Paano yun? Pag nagkakasalubong, halimbawa, may daladalang bagong lutong tinola, yung isa. So, ganun kadilim, pwede magbanggaan yun. Naku, laplos balat nyo siguro dyan. Kasi ang dilim magbayad. Gusto nyo, padalang kita. Ayaw nga pala, nangihingi nga pala ng Gcash yun. Nung nasa dulo ng video niya, may Gcash. Ano ko pala, padalhan ko. Padalang kita 2K. Pangbayad mo ng kuryente, siguro 2K. Kaya mo na siguro. Paliwanagin mo yung bahay mo, naawa ko sa inyo. Padalang kita 2K ha. Tapos bayaran mo yung kuryente nyo. What, mahina na ba kalakaran ng ngayon? Ng tulpo? Kaya napuputulan na kayo ng kuryente? So yung mga Dabarkads, ang haba na ng video natin. Ang sarap lang asar, no? Oo. Hindi totoo ang sarap lang. Wala lang, nakakaano lang. Hindi pong sila asar na asar sa amin. Kami patawa-tawa lang dito. No? No, Tol, Chris Ulo, Melo Yap. Hindi pong asar na asar sila sa atin, pero tayo patawa-tawa lang. Sarap buhay. Walang problema. Sila problemado, tapos kung ano-ano pa yung pinag-iisip. Kung ano-ano pa yun. Yung pinapalakad daw ako sa NBI, ganyan. Ha? What are you talking about champuradong Melatek na may putik? So yung mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin. Ano masasabi nyo sa mga na-topic natin dito? I-comment nyo na lang po dyan. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. At pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ingat po kayo palagi. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang paglalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD Barra, Jake Magnus, Chris Ulo, Tita Messi. Sila ang nandyan